Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Makalipas ang halos 8 araw pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Biglang may lumitaw na 2 lalaki na nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan. Pinag-usapan nila ang pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Natutulog sina Pedro noon at pagising nila ay nakita nila si Jesus na nakakasilaw ang anyo at may 2 lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Panginoon, mabuti po at nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda. Isa para sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ngunit hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng ulap at natakot sila nang matakpan sila nito. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya." Nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ngayong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoon o Transfiguration, muling inilalapit sa atin ng Ebanghelyo ang isang sagradong karanasan. Ang sandaling nabunyag ang pagka-Diyos ni Jesus sa harap ni Pedro, Santiago at Juan. Isang tagpo ng liwanag ng kadakilaan ng pananampalataya ang muling binuhay sa gitna ng pagod at dilim. Ang bundok ay lugar ng pag-akyat, pero ito rin ay lugar ng paglilinaw. Sa bundok, mas tanaw mo ang malayo, mas malalim ang katahimikan, mas madali mong marinig ang tinig ng Diyos. At marahil iyan ang paanyaya sa atin ngayong araw na ito. Umakyat muli sa bundok ng panalangin, pananampalataya, at pagkilala sa liwanag ni Kristo. Lalo na sa panahong tila ang paligid ay nababalot ng dilim. Sabi sa Ebanghelyo, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin, kasama sina Pedro, Santiago at Juan. Bago ang tagpong ito, maraming pagod ang dinanas ng mga alagad. Sila'y nakasaksi ng mga himala, ngunit nakaharap din sa mga hamon ng misyon. Sa pag-akyat nila sa bundok, dala nila hindi lang ang pananampalataya, dala rin nila ang pagod, tanong, takot, at pangungulila. At hindi ba't ganyan din tayo? Kapag tayo'y nananalangin, madalas hindi buo ang puso. May halong takot, pag-aalinlangan at pagod sa araw-araw na krus ng buhay. Pero kahit ganun, inaanyayahan pa rin tayo ni Jesus na sumama sa Kanya. Kahit pagod ka, kahit naguguluhan ka, kahit wala kang sagot sa lahat ng tanong, ang mahalaga, kasama mo si Jesus. Habang nananalangin, nagbagong anyo ang mukha ni Jesus. Nagniningning at ang kanyang kasuotan ay naging puting-puti. Isang sulyap sa kanyang pagka-Diyos, isang saglit ng kalulhatian. Pero bakit ipinakita ito ni Jesus? Hindi ba't sapat na ang kanyang salita at gawa? Mga kapatid, ang pagbabago ng anyo ni Jesus ay hindi para sa kanya, kundi para sa mga alagad na naguguluhan at matatakutin. Ito ay paalala na sa kabila ng mga darating na hirap, pagkakanulo at krus, may kaluwalhatian sa dulo ng lahat. Hindi ba't sa ating buhay,
May mga sandaling bigla nating nararamdaman ang Diyos. Isang saglit ng katahimikan, isang dasal na tila sinagot, isang yakap ng kapayapaan. At bagamat panandalian lamang ito ang mga sandaling nagpapalakas sa atin sa mahabang gabi ng pagsubok. Sabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dito na tayo. Magtatayo kami ng 3 tolda." Natural kay Pedro ang gustong manatili sa liwanag, sa ginhawa at sa katahimikan. Pero hindi sila tinawag ni Jesus para lang manatili sa taas ng bundok. May misyon sa ibaba. May mga taong naghihintay. May krus na kailangang yakapin. Ganito rin tayo minsan. Kapag nasa panalangin, recollection o retreat, gusto nating huwag nang bumalik sa gulo ng mundo. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi pagtakas sa realidad, kundi pagharap sa buhay na dala ang liwanag ni Kristo. Hindi masama ang umakyat sa bundok ng panalangin. Ang mahalaga, pagkatapos nito, bumaba tayong may bagong lakas, pananaw, at puso upang maglingkod. Ang tinig mula sa langit ay nagwika, "Ito ang anak, aking anak, ang hinirang. Pakinggan ninyo siya." Mga kapatid, sa panahon ngayon, napakaraming tinig ang nagsasalita. Tinig ng takot, ingay ng social media, panlilinlang ng makamundong karunungan. Kaya't ang paalala ng Diyos ay napakahalaga. Makinig kay Jesus. Hindi lang sa mga kwento niya, kundi sa tahimik niyang panawagan sa ating konsensya. Hindi lang sa mga himala, kundi sa kanyang tinig sa ating mga sugat at kahinaan. Tanong, kapag ako'y nalilito, tayo nalilito, saan ba tayo nakikinig? Sa boses ng galit at inggit? O sa tinig ni Kristo na tahimik ngunit totoo? Matapos ang lahat, bumaba si Jesus at ang mga alagad, hindi upang ibahagi agad ang nakita nila, kundi upang ipagpatuloy ang misyon. Magpagaling, magturo, magmahal at magpatawad. Ganyan din tayo. Tayong lahat ay inaanyayahan hindi lang makita ang liwanag, kundi maging liwanag para sa iba. Maging mukha ni Kristo sa mga pagod, sa mga nalilito, sa mga nawala ng pag-asa. Ang tunay na pagbabagong anyo ay nangyayari hindi lang kay Jesus, kundi sa ating lahat. Kapag pinili nating maging tapat sa pagmamahal, sa ating pang-araw-araw na buhay, kailan natin huling naramdaman ang liwanag ng Diyos? At paano natin ito ibinabahagi sa iba, lalo na sa mga nasa gitna ng dilim? Tayo ba ay nananatili sa bundok? O handa tayong bumaba upang maging saksi ng liwanag ni Kristo sa mundo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa iyong pagbabagong anyo, ipinakita mo sa amin ang liwanag ng iyong pagkadiyos. Turuan mo kaming umakyat sa bundok ng pananampalataya upang ikaw ay makilala. Ngunit bigyan mo rin kami ng tapang na bumaba at harapin ang misyon ng buhay. Sa gitna ng kadiliman ng mundo, nawa, gawin mo po kaming mga sulyap ng iyong liwanag, mapagpakumbaba, maawain, at tapat na tagapagdala ng pag-ibig. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.